Sa iba pang balita, kung para sa maraming Pilipino, talo ang Pilipinas sa 19% taripang ipinataw ng Estados Unidos. Baliktad naman ang paningin ni Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Babes Romualdez. Ayon pa rito, nasa negotiation stage pa rin ang naturang taripa. Ang paliwanag ni Romualdez ihahatid ni Kyle Bulyas. Binigyang diin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na hindi naman lugi ang Pilipinas sa 19% na taripang ipinato ng US sa mga export natin sa Amerika. Ayon kay Romualdez, wala itong masyadong magiging epekto sa ekonomiya ng bansa. Matatanda ang binatikos ng ilang mga mambabatas ang reciprocal tariff ng Amerika dahil 1% lamang ang ibinaba nito mula sa 20% kumpara sa 0% na taripa para naman sa inaangkat ng US sa Pilipinas. Paliwanag naman ni Romualdez, malaki ang magiging pakinabang ng 0% tariff sa ilang US products dahil makatutulong ito sa pagpapababa sa manufacturing cost ng ilang produkto sa Pilipinas. Kabilang narito ang mga ini-import na pharmaceutical products, wheat products at maging sa mga manufacturing machine. Bukod dito, patuloy din ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder na posibleng maapektuhan ng importation ng agri-products. Bukod dito, nilinaw ni Romualdez na under negotiation at hindi pa pinal ang inanunsyo ni US President Donald Trump na 19% tariff sa mga produktong Pilipino. Alam naman natin si President Trump, mahilig mag-social media at in-announce na kagad sa kanyang Trump Social. Pero meron pa mga detalyang kailangan pag-usapan yan. Kaya nga, kausap ko rin si Secretary Go na papunta na ngayon, pabalik na dyan sa Pilipinas at meron pang continuing meeting. In fact, meron mga government officials ng US na pupunta dyan hopefully within the next couple of days at pag-uusapan nila yung tariff. I-clarify natin exactly kung ano yung ating agreement na pwede nating i-finalize. Mayroon aniyang hanggang August 1 ang mga negotiator para mapag-usapan ang pinal na taripang ipapataw ng Amerika. Sabi pa ni Romualdez, hindi pa maaaring ibaba ang taripa dahil 19% na aniya ang pinakamababang taripang ipinato ng US sa mga bansa sa Southeast Asia. Samantala, sinabi naman sa DZRH ni Romualdez na aabot sa higit 3,700 mga Pilipino sa Amerika ang nakatakda ng ipa-deport sa Pilipinas. Kasunod ito ng ikinasang crackdown ng US Immigration and Customs Enforcement sa mga illegal na naninirahan sa US. Sabi ni Romualdez, dapat nang asikasuhin ang mga Pilipino sa US kung mayroon silang kinakaharap na kaso, maliit man o malaki. Bukod dito, mas mainam aniyang mag-self-deport na lamang sila kung sila ay nangangamba sa tulong yan ng Department of Homeland Security. Mas makakatipid anya sila sa ganitong paraan dahil libre na ang pamasahe at may ilalaan ding allowance. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.